Hello mga ka-viral. Kumusta? Welcome dito sa ating YouTube channel, Viral Rock TV. At kung bago ka sa aking channel, paki-like, share, subscribe, pa-click na rin ng notification bell para lagi tayong updated sa mga videos na ating i-upload. At yun nga mga ka-viral, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa PhilHealth. Bakit nga ba naging zero budget? At saan nga ba napunta? Pakinggan natin mga ka-viral ang pahayag ng ating mga butihing senador. Turuan din natin sila ng leksyon. Kinailangan pa ba natin na i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? I know, Mr. President, that's also the question of many. And I've thought about this. Mga ka-viral, the question of many. Talagang maraming magtatanong, bakit kinakailangan zerohin ang budget ng PhilHealth? Ang rason kinakailangan lang bigyan ng leksyon. Ang dating didisiplinahin mo lang. Tapos tatanggalan mo ng budget. Paano yung mga beneficiaries niyan? So, paano ang makinarya nila? So, pakinggan natin mga ka-viral ang iba pang pahayag nila kung nasaan napunta at bakit nga ba talaga kinakailangan alisin ang budget ng PhilHealth. Long and hard. And there's no denying that PhilHealth has a savings amount of 600 billion, Mr. President. And that's also the reason why initially the administration thought of it as a way also to augment certain short fundings that we had, for example, for health workers, etc. Hindi natin maintindihan ba't hindi nila ginagamit yung pera na nandun na meron sila na nakaimbak sa isang, ewan ko kung anong klaseng account yan, savings account, na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera doon sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kung bigay ka ng bigay, nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding? Yun nga yung sinasabi ko, pag meron kang, syempre di ba, sinasabi natin, 5 yung anak mo, lahat yan kailangan pantay-pantay na mabigyan mo. Totoo yun. Pero sa lahat sa kanila, tinitignan mo rin kung sino may pangangailangan at sino naman ang may kakayanan na itayo rin ang kanyang sarili. Yun din ang sinasabi natin, it's a leadership problem also in PhilHealth and it's a disbursement problem. Gaya nga ng sinabi. Yun mga ka-viral, kailangan nga daw disiplinahin. So ang analogy niya doon mga ka-viral ng isang senador, kagaya daw ng isang pamilya. Kung paano yung pagkakahati-hati doon sa mga anak, kailangan daw siyempre pantay-pantay. Tapos titingnan mo kung sino daw yung may kakayanan at doon at yung wala. Ang usapan dito mga ka-viral yung pagkakahati. Pantay-pantay. Dapat pantay-pantay. Negligible o disregards na yung kung paano niya gagastusin o kung mayroon man siya. At hindi rin lason na yung pagdidisiplina mo, tatanggalan mo. Diba? Mayroon naman tayo mga due process dyan o kung gusto mo, yung iba dyan, pwede namang isuspended, kasuhan, tanggalin kung ano man yung pagkukulang, kung sino man yung nasa PhilHealth. Magtatanong talaga yung iba dyan kung bakit talaga siniro. At ang higit pa na nakakapagtataka, itatanong pa ng mas marami, tinanggal, saan dinala. At di umano, ayon sa isang associate justice ng Supreme Court, yung pondo ng PhilHealth na tinanggal, dinala sa isang proyekto na fully funded na. Ibig sabihin, mayroon na. So parang ang ganito ang dating, doon sa sinasabi mo anak mo, na sinasabi ng isang senador, sa analogy niya, kukunin mo doon sa isang anak mo, ibibigay mo rin sa isang anak mo na meron naman na siya, madudubli yun.
magrereklamo talaga ang iba ron. Eh, mayroon na siya eh, bakit bibigyan mo pa? Kasi ganun ang dating mga ka-viral eh. Ayon sa Supreme Court inilagay yung budget ng PhilHealth sa isang proyekto na may budget na, fully funded na. Yun ang tanong ngayon. So, pakinggan natin mga ka-viral ang pahayag ng isang Associate Justice ng Supreme Court. Natutol sa paglipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth pabalik sa National Treasury. Tinanong ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier si Solicitor General Minardo Guevara kung bakit inilipat ang unused funds ng PhilHealth para pondohan ang mga programa na mayroon ng nakalaang pondo o fully funded na. Partikular na binanggit ni Justice Lazaro Javier ang Panay Guimaras Negros o PGN Island Bridges Project na lumalabas na fully funded na anya sa pamamagitan ng isang loan mula sa South Korea. The PGN Bridges project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Yes. So while funding a project that is already fully funded under the category of unprogrammed. Tinanong din ng mahistrado kung may nagastos na ba ang pamahalaan sa loan mula sa bangko sa South Korea para sa isang proyekto na hindi pa nasimulan. Has the government spent even a single centavo from that loan, considering that the project has not even started? there is nothing to spend for if the project has not even started. Muling tinanong ni Lazaro Javier si Guevara kung wala pang nagasto sa loan, bakit kailangan pang ilipat ang pondo ng PhilHealth para rito? Dagdag pa nito, nagkaroon din ng karagdagang pondo ang kaparehong proyekto noong 2022 na nagkakahalaga ng 50 million pesos at 57 million pesos noong 2023. Nangako naman ang SOLJE na aalamin nila ang detalye hinggil sa isyu na ito. Itutuloy naman ng Korte Suprema ang oral arguments sa mga petisyon kontra sa paglipat ng pondo ng PhilHealth sa March 4 ng alas 2 ng hapon. Dante Amento, UNTV News and Yun mga ka-viral no. Apakaganda ng pahayag at ng mga tanong ng isang Associate Justice ng Supreme Court tungkol dyan sa pondo ng PhilHealth. So, salamat mga ka-viral sa panonood. Patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod pa nating videos tungkol dyan sa PhilHealth sapagkat ngayon sinusubaybayan na yan ng Supreme Court tungkol sa mga di umano'y nawawala o bakit kinuha ang budget ng PhilHealth na hindi malinaw kung nasaan talaga. So salamat mga ka-viral.